Paano naimbento ni James Naismith ang basketball? Alam niyo ba na ang basketball na nilalaro natin ngayon ay malayong-malayo sa unang version nito noong 1891. Wala pang dribbling and hindi rin ito 5-on-5. At hindi pa basketball ang bola na ginagamit. Ang gumawa ng laro ay si James Naismith, isang physical education inspector at graduate student sa Spring Hill, Massachusetts. And yes, Massachusetts din ang state kung saan ngayon matatagpuan ang sikat na Boston Celtics. Pero noong 1891, wala pang Celtics, wala pang NBA, at wala pang professional basketball. Meron lang problema si Naismith. Winter noon at sobrang lamig sa Massachusetts. Hindi makapaglaro sa labas ang kanyang mga estudyante at nagsasagawa na sila sa ordinaryong indoor exercises. Kaya inutusan siya ng kanilang physical education superintendent na si Luther Gulick na gumawa ng bagong indoor game. Kailangan ito ay exciting, madaling matutunan, at hindi kasing violent ng football at rugby. Doon nagsimula mag-isip si James Naismith. Napansin niya na kapag pwedeng tumatakbo ang isang player habang hawak ang bola, mas nagkakaroon ng banggaan o kumpulan. Kaya gumawa siya ng simpleng rule. Pag nahawakan mo ng bola, hindi ka pwedeng tumakbo dala-dala ito. Kailangan mo itong pasa. At para hindi rin magkagulo sa goal, sa halip na ilagay ito sa sahig gaya ng sa ibang sports like soccer, iniangat niya ito. Kumuha siya ng dalawang pitch basket dahil wala silang mahanap na box during that time at kinabit sa magkabilang dulo ng gym. At dahil wala pang basketball noon, soccer ball ang ginagamit nila. Noong December 21, 1891, 18 estudyante ang pinaghati ni Naismith sa dalawang team. So, 9-on-9. Kaya ang pinakaunang basketball game ay hindi siya 5-on-5, no? So, 9-on-9. So, just imagine kung gaano karami ang players. 9 players sa bawat team. At ang final score, 1-0. Isang basket lang ang naipasok sa buong laro. Si Naismith mismo na rin ang nag-organize at nag-supervise sa laro at siya rin ang nag-toss ng bola para simulan ito. May referee at umpire roles na rin sa original 13 rules na ginawa niya. Pero paano naman naging 5-on-5 ang laro? Noong mga unang taon ng basketball, hindi pa fix ang dami ng players. Depende ito sa laki ng gym at kung ilan ang available naman na laro. May mga laro na 9-on-9, 7-on-7, at iba pang combinations. Pero habang nagiging mas organized ang sport, napansin na mas maayos ang spacing at movement kapag mas kaunti ang players. By around 1897 to 1898, naging standard na ang 5-on-5 per team. At doon nagsimulang mabuo ang 5-on-5 basketball na alam na natin ngayon. Pero may isa pang malaking difference. Wala pa ring dribbling sa original game. Remember, ayon sa original rules ni Naismith, hindi ka pwedeng tumakbo habang hawak ang bola. Kaya ang pangunahing paraan para umabante ang offense ay passing. Meron ng bounce pass, pero hindi pa yung dribbling na tatakbo ka habang paulit-ulit na pinatatalbog ang bola. Just imagine kasi ang gamit nila during that time was soccer ball. Eventually, nagsimulang mapansin ng mga players na pwede nilang i-bounce ang bola sa sahig at muling saluhin habang gumagalaw. Unti-unting naging bahagi ito ng laro. By the late 1890s, ginamit na ang dribbling at eventually gumawa na rin ng rules laban sa double dribble. Yung sinasabi nating doble. Pero may problema pa rin. Soccer ball kasi yung ginagamit nila. May laces iyon at hindi perfectly round ang bounce. Kaya unpredictable ang pagtalsik ng bola. Dahil patuloy nang lumalaki ang basketball noong 1894, gumawa na ng bola specifically para sa bagong sports ayon sa specification ni James Naismith. Mas naging suitable ito para sa basketball kaysa sa ordinaryong soccer ball. Habang gumaganda ang paggawa ng bola, mas naging practical din ang dribbling. At over time, naging isa ito sa pinakamahalagang skills sa basketball. Kaya isipin nyo, ang basketball na ngayon ay may crossover, behind the back, step back, alley-oop, fast break,
mga meron, shake and break. Nagsimula sa isang laro kung saan soccer ball ang gamit. Pitch basket ang ring. 9-on-9 ang players. At bawal pang tumakbo habang hawak ang bola. At interestingly, kahit tinatawag natin siyang Dr. James Naismith, hindi pa siya medical doctor nung naimbento niya ang basketball. 7 years later pa, noong 1898 siya nagtapos ng medical school. Mula sa simpleng problemang ano kayo pwedeng laruin ng mga estudyante habang winter. Nakagawa si Dr. James Naismith ng sport na eventually magiging isa sa mga pinakasikat na laro sa buong mundo. Kung meron ka pang gustong ganitong kwento, paki-comment na lang po sa baba.